ang parusang ipinataw ni Shanks kila Bartolomeo, ang pagsisimula ng pagkilos nila Blackbeard at ang pagsamantala sa ginagawang pag-atake ng Revolutionary Army at ang pagkawala naman nila Luffy at ng OG na Straw Hat Pirates habang nagising naman si Nami sa isang hindi kilalang lugar at nakasuot ng kanyang Viking outfit. Welcome to Anime Updates PH at sa video na ito ay tatalakayin natin ang One Piece Chapter 1126. Huwag niyo nakalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe at i-ring nyo din ang bell button para ma-notify kayo pag-release natin ng spoilers para sa One Piece Chapter 1127. Sa pagsisimula ng chapter ay kinikwento ng mga Giants ang nangyari sa Little Garden. Nasa sobrang tagal daw ng ginagawa nila ang paglalakbay, pagbalik nila doon ay naglalaban pa rin si Dory at si Brogy. Subalit dahil sa sobrang tagal ng ginagawa nilang laban ay nag-breakdown na ang kanilang mga weapons at nagsusuntukan na lamang sila. Nagpatuloy ang kasiyahan sa gitna ng mga Giants at ng Straw Hat crew kasama na ang kanilang bagong member na si Lilith, si Bonnie, pati si Kuma at ang iba pa. Ine-enjoy nila ang pagkakataon dahil nga na-realize nila na hindi sila actually nag-fail. Hindi talaga namatay ang lahat ng mga satellites tulad na lamang ng sinabi nitong si Lilith. Dito ay makikita natin na tuwang-tuwa na din at nakarecover na sa kanyang depression itong si Luffy. There is also this very wholesome panel na kung saan ay masayang-masaya itong si Bonnie kasama ang kanyang daddy na si Kuma dahil finally na-meet at nagawa na nila ang kanilang pangarap na mag-sail sa horizon. Which is very well deserved naman after ng lahat ng pinagdaanan nila, especially kay Kuma. Napakaliit na bagay nito as compensation sa ginawa niyang sacrifices. Ngayon makakarating naman tayo sa Gartel Island, ang island na kung saan ay sinunog nila Bartolomeo at ng kanyang crew ang flag nila Shanks o ang flag ng Red-Haired Pirates para palitan ito ng flag nila Luffy. Hindi na na-feature ang kahit ano pang laban, ang kahit na anong nangyaring gusot sa gitna ng dalawa. Pinakita ditong bugbog sarado na talaga itong si Bartolomeo at humihingi na siya ng tawad kila Shanks na nangangahulugan lang na hindi naging epektibo ang kanyang barrier fruit laban dito kila Shanks. Di katulad ng ina-expect natin na magugulat pa nga ang crew nila kapag ginamit na ni Bartolomeo ang kanyang mga barriers. Makikita natin dito na humihingi talaga ng tawad at nakayuko ng nakadikit sa lupa ang muka nitong si Bartolomeo habang sinasabing hindi talaga nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Ipanaliwanag naman ni Shanks na kahit nakaibigan siya ni Luffy, hindi niya pwedeng basta-basta gawin na lamang yon dahil ang karamihan sa mga islands na iniiwanan niya ng flag ay nakarely sa flag na yon as protection na para bang ang mga lugar ngayon ay ang nadidipahan nitong si Shanks. Kaya naman hindi pwedeng basta-basta na lamang nila i-overlook ang ginawa nila Bartolomeo dahil kung iisipin ng iba na hindi naman talaga actually nakakatakot sila Shanks ay pwedeng mawala na din ito ng respeto sa kanila at pwedeng pagtangkaan na ang buhay ng kanyang crew. In-explain nila kay Bartolomeo na papabayaan nila at kakalimutan nila ang ginawa nitong kasalanan kung gagawin nito ang kanilang ipag-uutos. Gusto nilang ibigay ni Bartolomeo ang lason na inaabot nito sa kanya para ibigay kay Luffy. Sinabi nila na ang lason na yun ay magkokos ng intense na pain at ang pagbulwak ng dugo mula sa mga butas ng katawan ng isang tao. Dito ay hindi na nag-aalilangan pa itong si Bartolomeo at agad niya itong inagaw para inumin at para hindi na ito makarating pa kay Luffy. Dito ay inexplain niya habang umiiyak na walang kinalaman dito si Luffy. Ayaw niyang madamay si Luffy sa gusot na kanyang ginawa. Dahil in the very first place, wala naman daw talagang kinalaman si Luffy sa mga kalokohan na ginawa nila at talagang yun lamang ay naayon sa kanilang sariling mga desisyon. Nang dahil dito natakot ang lahat ng kanyang mga crew habang iniisip na mamamatay na pala siya. Nagsisisi din itong si Bartolomeo dahil nga sa isang napakamaling desisyon na kanyang ginawa. Isang pagkakamali na hindi niya na mababago ay hindi niya na maaabutan ang araw na magiging Pirate King si Luffy. Nang dahil dito, nag-iwan na siya ng mensahe sa kanyang mga kasamahan habang sinasabing sila na ang bahalang sumuporta kay Luffy ngayong mamamatay na siya. Subalit nagulat na lamang si Bartolomeo na imbes na mamatay at magsilabasan nga ang dugo mula sa lahat ng butas ng kanyang katawan ay napadighay lamang siya. Dito din ay hinayaan nila Shanks ang crew nitong si Bartolomeo na umalis sa island gamit ang kanilang ship. Kaya naman na-realize ng Barto Club na hindi actually isang poison yun at kung hindi yun gumana kay Bartolomeo, mas lalong hindi din yun gagana kay Luffy. Dito din ay nabanggit ni Bartolomeo na akala niya ay nakakatakot ang mga emperors, subalit hindi niya akalain na soft-hearted pala ang mga ito or specifically ang tinutukoy niya lang dito ay si Shanks.
Dito din ay nagtataka itong si Beckman kung bakit pangiti-ngiti itong si Shanks. Na sinagot naman ni Shanks na sino daw ba ang hindi mapipinggilang mapangiti ngayong nakita niya kung gaano ka-loyal itong si Bartolomeo kay Luffy. However, kahit na pinalampas na ni Shanks ang ginawang kasalanan ni Bartolomeo, sinabi naman nitong si Yasop na hindi nila pwede basta-bastang palampasin lang yun at kailangan nila itong bigyan ng kaukulang punishment. In-snipe niya ang ship nila Bartolomeo na nagpasabog dito at nabanggit dito ng narrator na as of now, hindi pa confirmed kung nakasurvive ba sila sa explosion na yon. Lalong-lalo pat hindi nga pwedeng mababad sa tubig itong si Bartolomeo dahil kumain siya ng isang devil fruit. But in my opinion, I think makakasurvive naman silang lahat dahil hindi naman sila papatayin talaga nitong sila Shanks. Ngayon pang nalaman ni Shanks na loyal talaga siya kay Luffy. At alam na alam din naman natin na ang devil fruit nitong si Bartolomeo ay ang barrier fruit, kaya hindi imposibleng makapag-create siya ng mga barrier na matutungtungan nila na pwede ngang gawin niyang hagdan pa nga o parang steps papunta sa shoreline. Ngayon naman ay makakarating tayo sa Hachinosu na kung saan ay galit na galit naman itong si Blackbeard dito kay Pizarro. Galit na galit siya dahil nagawa nitong mapakawalan si Kobe. Sinabi niyang nang dahil nga sa ginawang announcement ni Vegapunk ay nasa critical moment sila ngayon na at any point pwedeng mag-break out ang war. Kaya kailangan talaga nilang merong hostage tulad ni Kobe dahil kahit na maglaban-laban ang mga emperors para sa poneglyphs, hindi lamang manunood ang mga marines. Kaya kung sana hawak nila si Kobe, meron sana silang edge na magagamit as a hostage. Subalit nang dahil lang nga sa nagawa naman nilang matalo itong si Garp, hindi pa rin nawala ang tiwala sa kanya ng kanyang crew habang sinasabing naniniwala sila na si Blackbeard talaga ang makakahanap ng One Piece. Makikita din natin dito na kahit na galit itong si Blackbeard kay Pizarro, natutuwa naman siya dito kay Kuzan habang tinatanong si Kuzan kung ano ang kanyang reports tungkol sa pag-capture nila kay Garp. Nexplain nitong si Kuzan na actually he was going for the kill, na para bang gusto talaga niyang patayin itong si Garp. However, dahil nga napakatigas at napakakunat din ito, hindi niya yung nagawa at na-capture lamang nila. But still, kahit na ganon, sinabi pa rin sa kanya ni Blackbeard na hindi niya kailangang madown dahil kakaunti lang ang tao sa loob ng One Piece na kayang makipaglaban toe-to-toe kay Garp. Not to mention, sinabi pa nga ni Kuzan na hindi naman yun actually i-1v1 dahil it was a team effort. Kailangan nila ang tulong ng isa't isa para ma-take down ang hero ng mga Marines. And actually, honestly, sa opinion ko lang ulit, I know na hindi talaga pinatay ni Kuzan si Garp. Kung gusto niya tong patayin, hindi niya to kailangang i-freeze. Hinayaan na lamang niya itong maubusan ng dugo nang dahil nga sa butas nito sa tiyan. Pero tinulungan niya pa rin ito at hinayaan niyang ma-preserve ang kanyang katawan habang tinatakluban ng isang ice ang kanyang tiyan. Dito din ay kinontak ni Blackbeard si Lafitte habang tinatanong kung ano daw ang sitwasyon sa Mariwa or sa Red Line. Sinabi dito ni Lafitte na nagpapatuloy pa rin ang ginagawang terrorism ng mga Revolutionary Army, kaya ang mga bondola ay hindi magawang makapag-transfer ng food papunta sa mga Celestial Dragons, na dahilan kung bakit nakikita nga natin sa previous chapter na galit sila dahil wala na silang food supply. Nabanggit dito na kahit na anong gawin ng mga Marines at kahit na anong gawin ng world government na pag-ayos ng mga bondolas at kahit makaipon pa sila ng pagkain, kahit madala nila yon sa Red Line, kapag dinadala na ito ng bondola pa itaas papunta sa Mariwa, sinisira at sumasabog ang mga bondolas na yon nang dahil sa kagagawa ng Revolutionary Army. Nang dahil dito na-realize nitong si Blackbeard na napakaganda ng sitwasyon na as if sumasang-ayon talaga sa kanilang side. Kaya hindi na daw sila mag-aaksaya ng panahon at kailangan na talaga nilang simulan ang kanilang pagkilos. We also get to see here na nakabalik na din itong si Katarina Devon at ang pinaka-critical na impormasyon na alam natin kay Katarina Devon ay nakopya niya nga ang itsura nitong si Saturn. Ngayon hindi pa natin alam kung nakokopya din niya ang abilities at ang Devil Fruit. However, we might know that sa susunod na chapter. Pero yun pa lamang alam natin tungkol sa kanyang abilidad as of now, lalong-lalo pat wala na nga ang original na Saturn. Nang dahil din sa napakarami ng nainom ng mga Straw Hats at ng mga Giants, hindi nila na-realize na nakatulog pala sila at paggising nila ay wala na sila Luffy. Specifically, wala na si Luffy, si Usopp, si Zoro, si Sanji at si Nami. Nawawala na ang original na Straw Hat crew. Nang dahil sa pagtataka ng lahat, nabanggit nitong si Robin na pwedeng kinain sila ng isang isda, na ikinatakot naman itong si Frankie dahil posible talaga yon sa sobrang laki ng mga isda malapit sa Elbaf. Now we don't know yet kung kagagawan ba ito ni Imu, kung kagagawan ito ng man marked with the flames na nabanggit natin sa spoiler review na pwedeng gumawa ito ng whirlpool para mawala sila ng hindi napapansin ng mga Giants. At ang posibilidad na ang taong nag-aantay sa kanila sa pampang ng Elbaf ay ang tao din na may kinalaman sa pagkawala ng kanilang ship. Dito ay makita natin sa pinakahuling mga panels na may tumatawag sa pangalan ni Nami at nang magising si Nami, meron na siyang panibagong Viking outfit na parang ang outfit na gagamitin nila sa Elbaf Arc. Isa bang literal na parang Viking suit na merong sword sa kanyang likod.
This is literally the start of the Elbaf arc at hindi pa man lamang sila nakakarating sa pampang ng Elbaf ay nagsisimula na agad ang twist sa kwento nito. Kung nakarating ka sa huling parteng ito ng video, surely you had a great time, kaya mag-iwan ka na ng like, mag-subscribe at i-ring mo na din ang bell button para ma-notify ka agad sa susunod na release natin ng One Piece Chapter 1127 spoilers. I hope you guys visit Anime Updates PH again and I will see you guys on the next one.